Ayan, so sound check. Ayan, so magkakaroon tayo ng isang video presentation para sa ating mga talakayan na hindi natin natalakay sa kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino. Sa kadahilanan na tayo ay sumasa ilalim sa bagyong Christine at yung pasunod pa na bagyo. So para mapunan ang mga pangailangan sa larangan ng edukasyon ay ipagpapatuloy natin ng ating talakayan sa araw na ito. Sisimulan natin sa atin pong Kabanata 2. So tayo ay nasa ilalim ng talakayan ng Kabanata 2 sa pagpoproseso ng impormasyon para sa komunikasyon. So ipagpapatuloy natin ng ating aralin o talakayan kung bakit nga bumahalaga na ang mga impormasyon ay napoproseso muna bago natin idaan sa mismong komunikasyon. Tinalakay natin ang aralin bilang isa. Ito ay patungkol sa pagpili ng batis ng impormasyon. So ngayon tayo darako naman sa aralin bilang 2. So skip natin to sapagkat kung tayo ay nagsagawa ng klase ay may papanood din kayong video. Subalit dahil tayo ngayon ay nasa recording stage lang ng pagtuturo. So hindi natin to gagawin. Skip natin to So dako tayo sa aralin 2, pagbabasa at pananaliksik ng impormasyon. So tatalakay natin ano ba ang kahalagahan ng pagbabasa at pananaliksik ng impormasyon para sa komunikasyon. Simulan muna natin sa ating mga layunin. So meron tayo ditong layunin. Simulan natin sa una. Natutukoy ang konsepto ng pagbasa at pananaliksik bilang gamit sa pangalap ng datos para sa impormasyon. So maunawaan nyo ang magkahiwalay na datos. Ang una ay ang pagbasa at ang ikalawa ay ang pananaliksik. Bakit nga ba ang dalawang ito ay mahalagang sangkap sa pangangalap ng datos na gagamitin natin sa impormasyon? Ikalawa, nagagamit ang makabulang impormasyon para sa isang mabisang komunikasyon. So dahil dito, nagagamit natin ang nalaman mo ngayon kung paano magbasa at manaliksik. So ngayon, magagamit mo na yung impormasyon kung paano nga ba ito dapat isagawa sa isang komunikasyon. Sunod, napahahalagahan ang wikang Filipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang sa pagtataguyod ng mga katotohanan ng impormasyon sa komunikasyon. At dahil tayo ay nasa aralin sa Filipino, so maunawaan niyo ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pagpapadaloy ng mga nasuring impormasyon sa komunikasyon. So ituloy po natin. Simulan natin sa unang talakayan, ang pagbasa ng impormasyon. Ano nga ba ang pagbasa at bakit kailangan na ang mga impormasyon po na ating gagamitin sa pakikipagkomunikasyon ay nakukuha natin kung paano ito nakukuha sa pagbasa. Simulan natin sa pagbasa po. Ang kahulugan ayon sa mga dalubwika, una, ang pagbasa ayon kay William Morris, isang editor-in-chief ng The American Heritage at author ng Your Heritage Dictionary of Words. Sabi niya, ang pagbasa ay ang pagkilala sa kahulugan ng mga nakasulat ng mga salita. So literal na kahulugan, alam naman natin na kapag sinabi nating pagbasa, binibigyan natin kahulugan o binibigyan natin ng mahalagang pagkaunawa ang mga nakatitik o ang mga sulatin. Ano po, kasi di ba pag tayo nagbabasa, yung mga nakasulat sa pamamagitan ng titik, yun ang ating binibigyang impormasyon, importansya at ini-interpret, kumbaga sa English. Binibigyan natin ng interpretasyon. Para sa ikalawa, ang pagbasa naman ayon kay McWhorter ay kailangan ng sapat na pag-iisip at pang-unawa sa mga simbolong nakalimbag o mga babasahin na kadalasang tinatawag nating teksto. Ba't kailangan ng pag-iisip at bakit kailangan ng pang-unawa? Hindi maaari na yung mga nasa titik ay maililipat mo lang sa tunog. Di ba ang pagbasa mula sa isang nakatitik na ilalagay natin sa pamamagitan ng isip o sa mga tunog. At dahil dito, naunawaan natin at nabibigyan ng ideya o impormasyon na interpret natin o nabibigyan natin ng interpretasyon. So, balik pagdating dito, kailangan din natin ng pag-iisip at pang-unawa. Ba't ba mahalaga na ang impormasyon o ang pagbasa ng impormasyon ay mayroong ginagamitan ng isip? Pag sinabi kasi natin pag-isip at pangunawa, paano mo makukuha ang konteksto ng mga nakalimbag o yung mga nakasulat kung hindi mo gagamitin ng isip? Siyempre, binabasa mo yan, ipoproseso mo yan sa pamamagitan ng utak. Sa utak po ang gagamitin natin sa pagbabasa. Hindi lang basta buka ng bibig, hindi lang basta mata ang ginagamit natin sa pagbasa. Meron pa po ito na pinakamalagang sangkap ito po ay ang pag-iisip at ang pangunawa. Kasi hindi natin malalaman kung ano nga ba ang konteksto ng binabasa natin kung hindi ito ipoproseso po ng ating mga isip. Para po sa sumunod, ang pagbasa ayon kay Villamin. Alam naman natin na ang pagbasa ay galing sa dalubika rin. Kaya ito, ikatlo, kay Villamin.
Ang pagbasa ay isang susi na nagbubukas ng pintuan tungo sa pagtatamo ng kaalaman tungkol sa iba't ibang larangan. Bukod sa ito'y nagbibigay din ng kasiyahan. So simulan natin sa isa. So meron itong dalawa. Nagbigay siya ng dalawa na katuturan ng pagbasa. Simulan natin dun sa una. Ito daw ay susing nagbubukas tungo sa pagtatamo ng kaalaman. Alam naman natin na lahat ng impormasyon o kaalaman na naipapasa sa atin mula sa mga pag-aaral ng unang panahon ay nakalimbag. Ano po? At sa pamamagitan ng pagbabasa, nakikita natin ang importansya ng mga pag-aaral ng unang panahon. Ano ang halimbawa nito? Hindi naman tayo ang nakasaksi ng mismong ginawa na teorya sa evolusyon ni Charles Darwin. Subalit dahil sa nailimbag ito at nakarating sa atin, nabasa natin, naunawaan natin na nagkaroon siya ng pag-aaral tungkol sa pinagmulan ng mga tao. Ano po? Ano, ikalawa, yung ginagamit natin sa teorya yung kanina. So, ano naman yung mismong batas na? So, kung sa English, sa siyensya, nababanggit natin sa wikang English dahil ito'y technically ang law of gravity. Hindi naman tayo ang nag-aral mismo ng law of gravity. Subalit, bakit tayo naniniwala na mayroong gravity? At bakit natin pinaniwalaan yung kanyang pag-aaral? Dahil ito po ay nailimbag, yung pagpapatunay sa pag-aaral na ito ay nailimbag at nabigyan po natin ng interpretasyon dahil ito po ay ating nabasa. So, pinroseso sa ating isip, sabi nga sa ikalawang katuturan ng pagbasa. Ang sunod po ay bukod sa ito ay nagbibigay din daw ng kasiyahan. Ano? So, ba't nagbibigay ng kasiyahan ng pagbasa? Ano, kung minsan tayo ay may mga pagkakataon na, tawag dito, kung minsan tayo may mga pagkakataon na nais maglibang, ano, minsan dinadaan natin sa pagbasa. Kung mapapansin yung mga ina nyo noong unang panahon, meron sila tatawag na pocketbook, ano, yung sa Precious Hearts Romances, ano, na naglalaman yon ng mga kwento patungkol sa iba't ibang disenyo o iba't ibang uri ng pag-ibig o iba't ibang pinagdadaanan pagdating sa pag-ibig. So para bagang teleserye o telenovela. Kasi unang panahon pagka may TV ka mayaman ka. So dinaan nila sa pocketbook. Di ba may pagkakataon pa na pag ang pocketbook nabasa na lahat, makikipagpalit ano, sa kapitbahay. So ayan, nililibang. Sa inyong panahon, siguro may lang nakaranas sa inyo sa pagbabasa ng Wattpad, ano, o kaya yung mga babasahin po sa Facebook patungkol sa iba't ibang storya. O di kaya may mga ilan sa inyong nangongolekta po ng libro upang magkaroon ng kasiyahan sa pagbabasa. So bali hindi lahat ito yung ginagawa ng mga tao. Ito ay para lamang dun sa nakahiliyan o nakagawian na nakasiyahan ng pagbabasa. So ayan, matapos nating maunawaan ang mga kahulugan at katuturan ng pagbasa mula sa iba't ibang dalubika, dumako tayo sa mga teorya na nakapaloob pagdating sa pagbasa. So meron tayong apat, handang mabuti, meron tayong apat. Ang teoryang schema, teoryang bottom-up, teoryang top-down, at teoryang interactive. Simulan natin sa schema. Sinasabi sa teoryang iskima na bawat tao ay may sarili-sariling interpretasyon. Ayon ito sa pag-aaral ni Barreta, naniniwala siya na ang lahat ng dating kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay ang nagiging pundasyon ng pagkaunawa. So pag sinabi nating iskima, mula ito sa wikang Ingles, na iskima din po, ano. So hindi ko ma-spell dito. So pag sinabi nating iskima, ito ay tatandaan nyo lamang na paunang kaalaman na. So pag iskima, ito yung mga stock knowledge sa English. Ano, yung mga naaral mo na noon na nasa isip mo pa. So sinasabi na sa teoryang ito na ang pagbasa ay nakadepende sa interpretasyon mo mula sa mga bagay na alam mo na noon. Ano ang halimbawa? Kapag nakita mo ang pamagat ng isang babasahin ay ang kwento ng pagong at ng kuneho. So alam mo na agad na nung bata ka nabasa mo ito. So yung tinatawag nating schema, natatandaan mo. So kahit mabasa mo lang yung pamagat o yung unang bahagi, ano, malalaman mo na ay nagkarera itong dalawa kung saan minaliit ni kuneho si Pagong. Subalit sa huli, nanalo pa rin si Pagong. So ito po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. So nakita natin, o nabasa mo sa taas, alamat ng pinya. Alam mo na si Pina ay palaging nagbubulag-bulagan ano, kapag inuutusan ng nanay. So yun, naging pinya siya. Meron pa tayong iba't ibang babasahin ng bata, ang kwento ni Malakas at ni Maganda, ang kwento ng langgam at ng tipaklong. So ayan, kapag nabasa niyo yun, dahil ito ay natatandaan nyo na noon. Ano? So parang familiar yung mga ginagamit nating salita. Subalit ang mga tao ay may kanya-kanyang interpretasyon sa bawat bagay sa teoryang iskema kasi hindi naman lahat tayo ay pare-parehas ng pinagdaanan.
Hindi lahat tayo pare-pares ng kinamulatan pagdating sa paunang kaalaman. So pagdating sa eskima, maaaring may tinitingnan tayo, ay ito ang tama. Tapos sa kabila, ay ito naman ang tama. So hindi natin maaaring sabihin kung alin ba talaga sa dalawa ang tama dahil batay sa kanilang pagpoproseso ng impormasyon, nakabatay sila kung ano yung karanasan nila. So kung yan, titingnan natin yung nasa larawan, meron tayong numero sa baba. Hindi natin masabi kung ito ba'y 6 at ito ba'y 9 dahil sa magkaibang, ay ito'y 6 o ito'y 9. Dahil sa magkaibang perspektibo, nakikita natin na meron ding magkaibang isip. Dahil ito yung nakikita nila, ito yung alam nilang tama. Ano? So pagdating dun sa kwento, paano papasok ito sa teoryang iskema? Maaaring ang alam mo, pagdating sa kwento ng pagong at ng kuneho, ay yun nga yung naghabulan. So balit sa ibang lugar, meron pala silang ibang kwento patungkol dito. So hindi natin pwedeng ipilit dahil tayo bilang isang tao may kanya-kanyang iskema. So tatandaan lang pag teoryang iskema, pagkaunawa sa binasa batay sa paunang kaalaman. Ano po? Sa paunang natutunan. Dako tayo sa sumunod. Ang ikalawa ay teoryang bottom-up. So, sabi dito, ang pag-unawa sa isang bagay ay nag-uumpisa sa ibaba, kaya bottom. Ito ang teksto. So, tinatawag natin, ang bottom ay ang teksto, ha, tandaan. At napupunta sa itaas, kaya bottom up. At ito naman ay ang utak ng mambabasa. So, bottom at up, dalawang salita. Pag sinabi nating bottom, syempre ito ibaba. Ito daw yung teksto. At pag sinabi nating up, din sa bottom up, ito ay itaas. Ito naman daw ay ang utak ng mambabasa. Paano natin ito mas ilalarawan? Narito ang isang larawan. Kapag gumagamit tayo ng teoryang bottom-up sa pagbabasa, ang laman ng libro o ang laman ng aklat ay inilalagay natin sa ating mga utak. So ibig sabihin, wala pa tayong alam. Kung matatandaan nyo sa filosofiya o sa philosophy, may tinatawag tayong tabula rasa. So pag sinabing tabula rasa, wala ka pang nalalaman. Wala ka pang alam patungkol sa mga bagay. So balit matapos mong basahin ang impormasyon patungkol doon, nagkaroon ka na ng kaalaman. Dahil yung laman ng libro o yung laman ng aklat ay nilagay mo sa utak mo. Ano ang halimbawa? Ito ang mga halimbawa. Natuhan ko kay Papa Dudut na ang pagmamahal ay weather-weather lang. Ayan. So, hindi mo alam na ang pagmamahal ay may kanya-kanyang panahon. Tinanong ka ngayon ng iyong kaibigan, pare, ano ang iyong ah, masasabi patungkol sa pagmamahal? Ano ang mga nalalaman mo? Dahil kayo walang karanasan, hindi ka pa nagkakaroon ng minamahal, maghahanap ka ngayon ng mga babasahin o nakinig ka mismo kay Papa Dudut, o sa babasahin, kunwari may aklat si Papa Dudut, binasa mo ngayon. Tapos natutunan mo na ang pagmamahal pala ay weather-weather lang. Babalik ka ngayon sa iyong kaibigan, at sasabihin mo ang iyong natutunan. Ano pa halimbawa, tinanong ka sa klase kung ano ang kahulugan ng paghahabol. Yan, salitang paghahabol. Ano ang kahulugan nito? Ay dahil hindi mo naman naranasang maghabol, hindi mo alam kung ano ang kahulugan nito. Kaya ang gagawin mo, pupunta ka sa silid-aklatan, magbabasa, hahanapin ang kahulugan ng paghahabol. So, babalik ka ngayon sa iyong guro at sasabihin mo, ito po ang kahulugan ng paghahabol. So, tandaan lang, kapag teoryang bottom-up, mula sa baba papunta sa itaas, yung laman ng aklat, dinadala mo sa itaas, sa iyong utak. Ibig sabihin, wala kang alam, subalit matapos mong basahin, nagkaroon ka ng kaalaman. Yan ang tinatawag nating teoryang bottom-up. Sunod, sa kabaligtaran, meron tayo namang tinatawag na teoryang top-down. Kapag sinabi nating teoryang top-down, ito naman po ay gumagamit ng dating kaalaman at mga kaalamang nabubuo na sa kanyang isipan. Batay sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Ang mga ito ay inuugnay niya sa teksto. Pag sinabi naman nating top-down, mula rin sa dalawang salitang Ingles na top at down, nagmumula sa itaas patungo sa ibaba. Paano naman ito ipapaliwanag? Magbigay ulit tayo ng isang ilustrasyon sa teoryang top-down. So yung utak mo naman ngayon ang inilalagay mo sa aklat. Kung yung sa bottom up, yung aklat ang nilalagay mo sa yung utak. Dito naman, ang inilalagay mo naman ay ang utak sa iyong aklat, sa iyong nabasa. Paanong paraan? Yung nababasa mo sa kwento ay inuugnay mo sa mga personal mong karanasan sa buhay. Kung ano yung mga nasa utak mo na batay nga sa napag-aralan natin sa iskema, meron ka ng mga kaalaman, meron ka ng mga alam. Ay yung kaalaman na yon o yung karanasan na yon inilalagay mo sa mismong pangyayari sa aklat. Ano ang halimbawa? Nakabasa ka ng isang lyrics, di ba noon dati, mahilig tayo mag-print ng mga liriko ng kanta.
para masaulo. So ngayon nakabasa ka ng isang lyrics patungkol sa kanta ni Kuya Eddie. Ano, napakasakit Kuya Eddie. Napakasakit Kuya Eddie ang sinapit ng aking buhay. So mula dito sa babasahin ito sa liriko ng kantang Kuya Eddie, ano, naunawaan mo na ay parehas pala kami nung nasa sitwasyon, yung nagsasalita sa awit na ito. Parehas pala kami nasaktan. Parehas pala namin kailangan ng Kuya Eddie malalapitan. Ano, so nilalagay mo yung karanasan mo sa binasa mo. Ano pang halimbawa? Nakabasa ka ng isang kwento patungkol sa pamilya. Nakita mo na yung sitwasyon ng pamilya ay magulo. Ano, so maiisip mo ay ganito rin ang sitwasyon ko. Ganito rin ang sitwasyon na kinakaharap ko ngayon katulad ng nasa akda. So inilalagay mo yung personal mong karanasan papunta sa libro, papunta sa aklat. Ano kung ano yung nangyayari sa aklat, naiugnay mo batay sa iyong karanasan. O kaya halimbawa nakakita ka ng isang babasahin patungkol sa pag-ibig na may pagkakataon na hindi ka pinapansin. So ngayon, dahil ganun din yung nararanasan mo, ilalagay mo yung isip mo punta sa aklat. Ay, parehas kami ng nasa akda. Ano po? Sa inyo tatawag nating teoryang top-down. Basta tandaan mula sa baba, mula sa taas papunta sa baba. O yung laman ng utak mo ng mga personal na karanasan mo ay dinadala mo patungo sa libro. Ano po? So dako tayo sa sunod. Ito po ay ang teoryang interaktibo. Ito ang kombinasyon ng teoryang bottom-up at top-down. So pinagsama natin yung dalawang magkasalungat sapagkat ang proseso ng comprehension ay may dalawang direksyon. So dito sa teoryang interaktibo, makikita natin parehas ang konsepto ng bottom-up at ng top-down. Sa paanong paraan? Sige, magbigay ulit tayo ng ilustrasyon para mas maliwanag. Ayan. So sa teoryang interaktibo, gagamit tayo ng unang approach o ng unang teorya. Ito ay ang bottom-up. Dadalhin mo yung aklat patungo sa iyong utak. So walang alam patungo sa mayroon ng kaalaman matapos makapagbasa. Subalit ilalagay din natin yung mula sa utak patungo sa aklat. So tatandaan natin na sa top-down, ito ay nagmumula sa utak o sa karanasan, tapos nilalagay natin sa aklat. Sa paanong paraan iikot ang dalawang ito sa teoryang interaktibo? Ayan, so wala patungong mayroon yung alam natin sa bottom-up. Ayan, hindi ko pala nalagay yung isa. So ganito na lang ang pagpapaliwanag dyan. Paano pag sinabing interaktibo? Una, magbabasa ka ng impormasyon patungkol sa hindi mo alam. Kaya nga 'di ba, bottom up. Tandaan natin pag bottom up, wala pa tong mayroon. So yung aklat dadali mo sa utak mo. Ngayon, habang nagbabasa ka, may mga nababasa ka na personal na katulad ng karanasan mo. Ngayon, dadalhin mo naman yung karanasan mo sa iyong aklat. So habang natututo ka sa mga bagay na wala kang alam mula sa aklat, naiugnay mo rin yung mga nababasa mo sa karanasan. So parang ito yung interaktibo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ugnayan mula sa mambabasa at sa author o sa tagasulat sa panong paraan. Halimbawa, tinanong ka patungkol sa konsepto ng pag-aasawa dahil kayo ay nasa kolehiyo na ang edad nyo kadalasan ay sa panahon ngayon ay normal na. Hindi siya sinasabi kong normal dapat may asawa. Yung ibig ko sabihin, nakasanayan na nasa edad nyo, may mga pagkakataon na marami sa inyo nag-aasawa na. So dahil hindi ka pa nag-aasawa, nag-aaral ka pa, hindi mo alam ngayon tungkol sa konsepto ng pag-aasawa, ito ay kailangan mo iulat sa klase. So ang gagawin mo, magbabasa ka ngayon ng mga babasahin. So ito ay tatawag nating bottom up ang ating teorya. Bakit? Kasi wala kang alam patungkol dun sa konsepto ng pag-aasawa. Kailangan mo magbasa para may malaman ka. So ngayon, habang nagbabasa ka, habang natututo ka, nababasa mo doon na may mga karanasan doon na kung bakit maraming hindi pa nag-aasawa ay dahil nakaranas sila ng hirap sa buhay at gusto nilang makaahon. At ganun din yung nararanasan mo. Alam mo, may mga kwento doon na working student sila, working student ka. So habang natututo ka patungkol sa konsepto ng pag-aasawa o bakit marami ang hindi pa rin gustong mag-asawa, naiugnay mo yung sarili mong karanasan. So nagkakaroon ng interaktibo habang natututo ay naiuugnay naman yung mga impormasyon. So yan ang tinatawag natin interaktibo, nagsasama ang bottom up. Natututo ka mula sa wala patungong mayroon at habang nagbabasa ka at natututo, naiuugnay mo naman yung nababasa mo sa mga personal mong karanasan. So ayan po ulit, balikan natin ang apat na teorya sa pagbasa. Ayan, kapag sinabi nating teorya sa pagbasa, meron tayong apat. So una, teoryang iskema. So tandaan pag teoryang iskema,
Ito ay pagbasa kung saan nakadepende ang pagkatuto sa unang kaalaman. No? So, ayun nga, kung babalikan ang kwento ng pagong at ng koneho, alam mo na sila ay naghubulan. Subalit, hindi natin pwedeng ipilit dahil bawat isa ay may kanya-kanyang kaalaman, depende sa kanilang karanasan. Ano? Pag sinabi naman natin teoryang bottom-up, mula sa baba patungo sa taas. So, yung mga laman ng aklat, nilalagay mo sa isip. Tandaan, mula sa wala patungo mayroon. Wala kang alam, nagbasa ka, nagkaroon ka ng natutunan, nilagay mo yung aklat sa ulo mo. So, ito tinatawag nating bottom up. Baliktad naman sa top down mula sa utak o sa taas patungo sa baba sa aklat. Nilalagay mo yung mga karanasan mo sa mga babasahin na nababasa mo. Kung merong sitwasyon na sa papampamilyang nabasa mo, naiugnay mo na, ay katulad to ng nararanasan mo ngayon. Pag sinabi naman natin teoryang interaktibo, ito naman ay ang teorya kung saan magkasama ang bottom up at top down. Habang natututo ka mula sa wala patungo sa mayroon, natututo ka sa mga konsepto na hindi mo alam, naiugnay mo rin doon sa nababasa mga personal mong buhay. So ito po ang ating teorya sa pagbasa. Dako tayo sa sumunod. Ayan, so sa sunod tayo, magkaroon tayo ng drill. So para mas maunawaan, paghihinuha ni Juan, sa unang bilang, paghihinuha ni Juan na parehas sila ng sitwasyon sa kwentong binasa, ito ay teoryang top-down. Bakit? Kasi yung impormasyon na binabasa ni Juan ay inuugnay niya. Mula sa mga karanasan niya sa utak, dinadala niya dun sa babasahin. Ikalawa, pag-unawa ni Pedro sa kwento ni Lola Basyang at pagbibigay ng komento sa tagpuan nito. So ito po ay interaktibo. Bakit? Naunawaan niya yung mga kwento ni Lola Basyang na hindi niya alam. Subalit nagbibigay siya ng komento sa mga tagpuan dahil medyo hawig. Halimbawa, naunawaan ni Pedro na ito pala yung kwento patungkol sa mahiwagang bahay. Kunwari yung mahiwagang bahay. Tapos yung mga nakikita niyang figurine sa bahay o yung mga display, mga sinauna, ay nakikita niya sa bahay ng, ay ganito, katulad ito ng bahay ng aking lola. So ito tatawag nating interactive. Nagkakaroon ng interaktibo habang natututo siya, nakakapagbigay siya ng interpretasyon at naiugnay niya yung sarili niya sa kanyang binabasa. Ang ikatlo po ay pagkuha ni Pedro sa diksyonaryo ng kahulugan ng salitang sawi. Ayan, so ito po ay bottom up. Bakit? Kasi hindi niya alam yung kahulugan ng sawi. So mula sa wala patungo sa mayroon, kinalkal niya ngayon sa diksyonaryo, nalaman niya. At ang huli, muling pagkikwento ng alamat ng pinya, ito ay iskima dahil ang alamat ng pinya ay masyado ng gasgas. Alam na natin ang kahulugan nito. So ayan, so sana naunawaan ang teorya sa pagbasa. Dako tayo sa sumunod, mga uri ng pagbasa. So meron tayong 5: scanning, skimming, previewing, muling pagbasa at pagtatala. Simulan natin sa una, sa scanning. Ito ay nangangailangang hanapin ng isang partikular na impormasyon sa aklat o sa anumang babasahin. Ginagawa ito ng isang bumabasa sa pamamagitan ng palaktaw-laktaw na pagbuklat sa material at pag-uukol ng mabilisang pagsulyap sa mga ito. Kapag sinabi nating scanning, ito ay uri ng pagbasa kung saan hinahanap mo yung pinaka-highlight o hinahanap mo yung pinakamahalagang bahagi ng babasahin at doon ka nagtutuon ng pansin. Ano ang halimbawa? Kapag ikaw ay nagbuklat ng dyaryo, at 'di ba dati wala namang Facebook, kapag nakapasa kasi sa board exam, ang hahanapin mo dyaryo. Doon mo sa dyaryo hahanapin yung pangalan mo kung ikaw ay nakapasa. So dahil yun ang pinaka-highlight ng hahanapin mo sa babasahin mo, bubuklatin mo ngayon yun, pero doon ka lang magtutuon ng pansin. Palaktaw-laktaw ka kasi hinahanap mo. Doon ka magtutuon ng pansin kung saan nakalagay yung sa board exam. Tinatawag po yung scanning at babasahin mo lahat yon dahil hinahanap mo ang apelyido mo. Ano pa halimbawa ng scanning? Sa loto, sa dyaryo din. So bubuklatin mo yung lahat pero doon ka lang magtutuon ng pansin sa loto. Halimbawa sa aklat, meron kang takdang aralin pagdating sa reproductive system. So hahanapin mo ngayon dun sa aklat. So dahil madaming laman yung aklat, bubuklatin mo lahat. Scanning ang tawag doon. Tapos, palaktaw-laktaw ka, hahanapin mo yung pinakamahalagang impormasyon lamang. So dahil nakita mo nasa page 10 o nasa ika-10 pahina ang reproductive system, mo ka lang magtutuon ng pansin at yun lang ang babasahin mo. Yung iba ay lalaktawan mo. So tandaan lang pag-scanning, hahanapin mo lang yung particular na impormasyon na kailangan mo o yung pinaka-highlight na nais mong mabasa. So, yung iba lalaktawan mo. So tinatawag yung scanning. Yung ikalawa naman, skimming.
Dito naman, ang gumagamit ng kasanayang ito ay pahapyaw na bumabasa ng mga pahiwatig sa seleksyon, katulad ng pamagat at paksang pangungusap. Binabasa niya ng pahapyaw ang kabuuan ng seleksyon at nilalaktawan ng mga hindi kawili-wili sa kanyang sandaling iyon. So pag scanning kanina, lumalaktaw, nagtutuon lamang sa mahalagang impormasyon na kailangan niya. Sa skimming naman po, ang ginagawa naman natin dito sa uri ng pagbasa, binabasa mo ng mabilis lahat. So lahat mabilisan. Tapos inuunawa mo yung kahulugan ng mabilis din. Mabilis ang pag-unawa ng kahulugan. Ano? So anong halimbawa nito? Kapag bibili ka ng aklat o ng libro sa isang bookstore, ang gagawin mo kasi no, bubuklatin mo. Tapos babasahin mo ng mabilis, uunawain mo ng mabilis para maunawaan mo ang konsepto. Okay, so pag sinabing skimming, binubuod mo, binabasa mo ng mabilis. Halimbawa, ikaw ay wala ng panahon, subalit kailangan mo maunawaan ang aralin dahil meron kayong talakayan. So, babasahin mo ng mabilis ang aralin at uunawain mo rin ng sobrang bilis. Ano po? So, ayan po yung tinatawag natin skimming. Gumagamit tayo ng kasanayan sa pahapyaw na bumabasa ng mga pahiwatig. So, parang sinasummary ng mabilisan. Inuunawa ng mabilisan. Ginagawa ng paraan na mabilisang maunawaan po. Ano? So, scanning, lumalaktaw, nakatuon sa pinakamahalagang konsepto o pinakamahalagang impormasyon. Ang skimming, binabasa ng mabilis at inuunawa. So, ang halimbawa nito kapag bumibili ng aklat. Sumunod po, ayan, tapos sumunod tayo. Ikatlo, ayan, para sa ikatlo ay previewing. Ano? Pag sinabi naman natin previewing, sinusuri muna natin ang kabuuang estilo at register ng wika ng sumulat. Ang ganitong paraan ay makatutulong sa mabilis na pagbasa at pag-unawa sa babasa. So pag sinabi natin previewing, binubuklat mo muna ngayon, sinusuri mo muna kung anong wika ang gamit ng aklat. Kung ito ba English, Bisaya, ano. Titingnan mo muna, una, halimbawa, bibili tayo ng aklat. Ang una mong titingnan pag previewing, ang gagamitin mong uri ng pagbasa, yung harap, yung pahina, yung sa umpisa, yung pambungad na pahina, kung maganda ba o sa English ay front cover, ano, maganda ba ang disenyo, kaakit-akit ba, maganda ba ang estilo ng pagsulat ng pamagat, ano. So yung pinakaharap. Tapos sunod, pinakalikod, sino ang sumulat, yung tinatawag nating bio note. Sunod nito, yung talaan ng nilalaman o table of contents, ano, hahanapin mo yon. Tapos titignan mo yung mga nilalaman. Kung ang nilalaman ba nito ay akma sa kailangan mo basahin. Tapos sisilipin mo yung mga pahina isa-isa. Kung ito ba ay nauunawaan, mabilis maunawaan. So pag sinabing previewing, masuri o ah, paano ba ano, masusing sinusuri mo yung mga technical na impormasyon. Ano yung mga technical? So, previewing mula sa salitang preview, hindi mo binabasa na yung lahat ng nilalaman. Nakatuon ka lamang sa kung ano yung mga wika, ano, na ginamit. Ayan. So, yung ano yung estilo nung sumulat ng aklat. So, mabilisan. Titingnan mo lang para matulungan ka kung ito ba yung sapat na aklat para sa iyong kaalaman. Ano po? Dako tayo sunod. Muling pagbabasa o rereading, ito ay paulit-ulit na binabasa. Kung ang binabasa ay mahirap unawain, bunga ng mahirap na talasalitaan o pagkakabuo ng pahayag, isinasagawa ang muling pagbasa upang makabuo ng pag-unawa o masakyan ang kabuang diwa ng materyal na binasa. Kadalasan ang rereading o muling pagbasa ay ginagamit lang natin kapag di natin naunawaan yung babasahin. Sa apat na obra maestra nung tayo ay high school, pagbasa ng nahirapan talaga ako Florante at Laura kasi sobrang lalim ng mga salita. Kapag hindi naunawaan, babasahin mo ng paulit-ulit. So yun ang tinatawag nating re-reading. Babasahin mo siya dahil hindi mo naunawaan, babasahin mo ulit hanggang sa makuha mo na yung pinaka-konsepto. Yun lang po yung tinatawag nating reading. Kapag di naunawaan, babasahin ulit ng babasahin. Ano po? Sunod po tayo ay ang pagtatala. Ano? So ito naman ay paraan. Ito'y pagbasang may kasamang pagtatala ng mga mahalagang kaisipan o ideya bilang pag-imbak ng impormasyon. Kasama rito ang paggamit ng marker para bigyan ng pansin o highlight ang bahaging mahalaga sa binabasa, lalo na't ito'y sariling pag-aari. Sa paraang ito naman, kapag uri ng pagbasa na pagtatala, ang gagawin mo naman ngayon ay itatala mo yung mga mahalagang impormasyon. Lalo na kung alimbawa kasaysayan o history ang binabasa mo dahil kailangan mo maunawaan yung mga petsa, yung mga tao, susulat mo, itatala mo ngayon.
O di kaya kung yung aklat, lalagyan mo ng highlight yung iba't ibang kulay. So yung mga highlighter, guguhitan yung mga malagang impormasyon. Sa pagtatala, sa paraang ito, ang ginagawa mo, yung mahalagang impormasyon ay tinatala mo upang hindi mo malimutan. Ano po? So ito po ang mga uri ng pagbasa. Magkaroon tayo ulit ng drill, ano? So para mas maunawaan, para sa bilang isa, paghahanap sa dyaryo ng tumama sa loto. Ito ay scanning kasi hindi mo tinitingnan lahat. Nilalaktawan mo. Kasi di ba pag sinabi natin as scanning, hinahanap mo lang yung pinakamahalagang impormasyon at yun ang pinagtutuunan mo lamang ng pansin. Okay, paulit-ulit na pagbasa ni Pedro ng kasaysayan ng lungsod ng San Pablo, ito ay rereading o muling pagbasa. Dahil hindi niya naunawaan, babasahin niya ulit ng paulit-ulit. Paglalagay ng kulay sa babasahin, ito ay pagtatala kasi naglalagay ka ng highlight doon sa mga pinakamahalagang impormasyon. Pagtingin sa mga impormasyon tungkol sa may akta, ito ay previewing kasi hindi mo mismo binabasa. Titingnan mo yung mga technical lamang. Sumula sa salitang preview, hindi mo tinitingnan ng buo. Titingnan mo lamang yung ilang impormasyon patungkol dito. Paghahanap ng aktang-akmang material para sa agham at asignatura, ito ay skimming. Kasi mabilisan mong binabasa para mahanap yung akda na kailangan mo. Halimbawa, nagpunta ka sa isang aklatan, ang hinahanap mo ay material para sa agham, babasahin mo lahat ng mabilis yung mga nandun. Kung alin ba dun yung kailangan mo talaga. So, tandang mabuti, pag scanning, nilalakdawan ng mga impormasyon at nagtutuon lamang sa pinakamahalaga. Pag skimming, binabasa ng mabilis, inuunawa ng mabilisan. So, yung buong konteksto, babasahin mo mabilis, so unawain mo ng mabilis. Kapag naman previewing, sa technical lamang, hindi mo binabasa ng buo, tinitingnan mo lang yung mga impormasyon patungkol dun sa mismong aklat. Pag muling pagbasa, hindi mo naunawaan, babasahin mo ulit. At pagtatala, tinatala mo yung mahalagang impormasyon, kinukulayan o ginuguhitan. Dako tayo sa sunod, proseso sa pagbasa ayon kay William Gary. So kapag sinabi nating proseso, meron tayong apat. Simulan natin sa una, perception. Kapag sinabi nating perception, babasahin mo ngayon yung akda, tapos ilalagay mo sa isip mo ngayon kung ano yung pananaw mo. Kapag sinabi perception, di ba pananaw? Ano yung pananaw mo mula dun sa binabasa mo? Kapag sinabi naman nating comprehension, inuunawa mo na. Tingnan natin kung may kahulugan. Hindi ko nilagay. So pag perception, nagbibigay ka ng pananaw, ano yung pananaw mo patungkol sa binabasa mo. So ayun po yung una. Habang nagbabasa ka, di ba minsan may nabubuo sa isip mo, sa imahinasyon. Yan po ay perception. Ang sunod po natin ay comprehension. Pag sinabi natin comprehension, ang gagawin mo na dito ay unawain mo na yung mismong sinabi ng may akda. So, ah tatandaan mo o hindi naman tatandaan masyado. Pero pag sinabi kasi comprehension, unawain mo yung konteksto na naisiparating nung manunulat. Pag sinabi namang asimilasyon, isasalansan mo o ihahalayhay mo yung impormasyon. Pwedeng mula sa pinaka-importante patungo sa hindi. So dito sa asimilasyon, kumbaga inoorganisa mo yung comprehension o yung pagkaunawa mo. At reaction, ano yung reaction mo? Dahil nga kanina nagkaroon ka ng perception sa isip, ngayon ano naman yung iyong reaction? So para mas maunawaan, magkaroon tayo ng drill. Ayan, so apat ulit. Pag-unawa sa uri ng akdang binasa, ito ay perception. Dahil sa una nga, kapag ka binabasa mo, so pahapyaw mong iniisip sa imahinasyon mo. So naunawaan mo ng pahapyaw dahil nga habang nagbabasa, tandaan pag perception sa isip. So may nabubuong imahinasyon sa isip, may nabubuong pananaw sa isip dahil naunawaan yung basa at binabasa ang akda. So pagbibigay ng saloobin tungkol sa akda, ito ay reaksyon. So, dahil nga naunawaan mo na yung buong akda, nagbigay ka ng reaction, ako'y sang-ayon, ako'y hindi sang-ayon. Kaya di ba gumagawa kayo minsan ng reaksyon papel kung ano yung inyong reaction mula sa nabasa. Pag unawa sa nilalaman ng binasa, ito ay comprehension. Tanggalin na lang yung I. No? So, SYON lang, typographical. So, pag sinabi natin comprehension, parehas silang pag-unawa. Ano yung pagkakaiba nila? Pagka-perception, binabasa mo, alam mo na ito yung maikling kwento. Kasi batay dun sa pagkakahalayhay ng impormasyon, sa isip mo maikling kwento to. O, nagbasa ka ngayon ulit. Nakita mo na sa dulo may tugma.
tapos binilang mo yung pantig, lahat 8. So alam mong ito'y tula. Mula sa isip mo, sa perception, dahil sa uri ng akda o nagkakaroon ka ng ah, mga impormasyon sa isip, naunawaan mo kung anong uri ng akda ang binabasa mo. Ano ba ang tema nito? Ito ba ay patungkol sa pag-ibig? So kung puro pag-ibig, yung nilalaman, ito patungkol sa pag-ibig. Di ba minsan pag nanonood kayo ng pelikula, nagkakaroon kayo ng perception dun sa inyong ay ito ang suspect, ito yung ganyan. So yun pinatawag natin perception. Naunawaan mo pero ito po ay technical. Ano yung technical na pagkaunawa mo? Ito ba ay patungkol sa pag-ibig? Ito ba ito ito ba ay maikling kwento? Patungkol ba ito sa pamilya? Pag comprehension naman, anong kaibahan niya? Pag unawa naman sa nilalaman. So tandaan mabuti, pagka comprehension nilalaman, ano yung mismong nilalaman o ano yung mismong mensahe ng nabasa? Ulit, dalawa itong pag-unawa, baka malito. Perception at comprehension. Pag perception sa isip, ano yung technical, uri ng akda, so nakatuon sa technical, anong uri ng sulatin o anong ah, tema, pag-ibig o karahasan. Pag naman comprehension sa nilalaman o sa mensahe. At ang sunod, paghahambing ng mga pangyayari sa kwento, asimilasyon, inoorganisa mo na. So pag-asimilasyon, inihahalayhay mo na yung mga pangyayari, iniintindi mo na, pinag-uugnay-ugnay, pinagkukumpara. So basta pag-oorganisa ng impormasyon, ito ay asimilasyon. At ito po, ang patungkol sa pagbasa. Dumako naman tayo sa pananaliksik ng impormasyon. So, hinati natin sa dalawa. Tapos na tayo sa pagbasa. Dako tayo sa ikalawa, ang pananaliksik po ng impormasyon. Matapos mong makapagbasa, alam mo na yung mga konsepto sa pagbasa. Ngayon naman ay alamin natin ang mga konsepto sa pananaliksik. Dahil sa pananaliksik, ang una natin kailangan gawin ay magbasa. Sa pananaliksik ng impormasyon, ayon ulit sa mga dalubwika, ano ba ang katuturan at kahulugan ng pananaliksik? Ayon kina Doktora Pamela Constantino at Dr. Galileo Safra, ito ay mga profesor sa UP, sa De La Salle. Itong mga binabanggit kong tao, ito ay mga profesor sa mga kilalang universidad. Ang pananaliksik ay masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng mga konsepto, bagay, tao, isyu at iba pang ibig bigyang linaw, patunayan at pasubalian. Sa pananaliksik, nagkakaroon ng pagsisiyasat, pagsusuri, kaya nga mula sa salitang pananaliksik, nagsasagawa ng mga pag-aaral. Maaaring ito ay patungkol sa isang bagay, magdidisenyo halimbawa ng isang bagong bagay, patungkol sa tao, sino ba talaga ang unang pangulo, si Andres ba o si Emilio Aguinaldo? Sa issue, patungkol kay Alice Go, nais magsagawa, paano nga ba si Alice Go nanalo sa eleksyon? So magsasagawa ka ng pananaliksik, bigyang linaw at patunayan, pasubalian. So pagpatunayan, may nais kang patunayan na isang pangyari na ay totoo na kaya bumabaha sa Pilipinas ay dahil sa mga irresponsableng mamamayan. O nais mong pasubalian na ang politikong ito ay hindi talaga naglilingkod ng ayos. So yan po, sa pananaliksik yan. Nag-is naman kayo dati. Nagsagawa na kayo ng PR1, PR2 at 3 eyes. Malamang kayo po ay nakapagsagawa na ng isang pag-aaral o pananaliksik. Sunod naman po, nakatuturan ayon ulit sa mga sikat na profesor sa iba't ibang universidad. Ayon naman kina Imelda Pineda de Castro at Sendel Rosario Manawis Taruk, ang pananaliksik ay masistemang gawain ng pangangalap ng datos o impormasyon na nagpapataas ng kalaman at pag-unawa ng mga mag-aaral mananaliksik tungkol sa isang pangyayari. So alam natin, pag pananaliksik, nangangalap ng datos o impormasyon. So para yung kaalaman mapataas, kaya nga nagsasagawa ng pag-aaral. Paano ba mawawakasan ang pagbaha? So magsasagawa ng pag-aaral, mangangalap ngayon ng datos. Magtatanong-tanong, magsasagawa ng survey, di ba yun ang ginagawa? Namimigay ng papel doon, and pwede na sa Google Forms. So mula doon, napapataas yung kaalaman ng mananaliksik dahil natututo siya sa kanyang pag-aaral. So yan po ang tinatawag nating pananaliksik. Dako tayo sa sunod. Meron tayong tatlong disenyo ng pananaliksik: kwalitatibo, kwantitatibo, at pinagsama. Pag sinabi natin kwalitatibo ang pananaliksik, alam niyo na qualitative sa English, ito ay isang pananaliksik kung saan ang layon nito ay, syempre, yun pare-pares sila ng layon. Ibig ko lang sabihin, pag sinabi natin kwalitatibo, kadalasan ang dulog nito ay personal, gumagamit ng video, interview, so, kumbaga, nakatuon dun sa personal na karanasan o danas ng mananaliksik. Maaaring ito'y observation sa isang classroom o
sa siyensya o sa agam. Pagdating sa agam, maaaring ito ay isang experimental. So may video, may recording, may record, may larawan. Ano, pag kwantitatibo, ito naman ay numero. Paano ang dulog natin? Kung kanina, sariling danas ng mananaliksik sa kwantitatibo, nangungangalap tayo ng impormasyon mula sa iba. Ganon din, parehas naman yan. Ang kaibahan lang sa kwantitatibo, nakatuon tayo sa bilang ng nagre-responde o sa bilang ng tumutugon. Tapos yun yung ginagamitan natin ng matematika sa pagtutuos ng datos upang mapatunayan. So tandaan, pag kwalitatibo, sariling danas ng manaliksik. Pag kwantitatibo, ginagamitan ng numero. Ano? Pag pinagsama, ayan, so ito yung mixed research, pinagsama kwalitatibo at kwantitatibo. May sariling danas ng mananaliksik at meron ding pagtutuos na nagaganap pagdating sa numero. So, yan po ang tatawag nating disenyo ng pananaliksik. Tandaan, meron tatlo, kwalitatibo, kwantitatibo, at pinagsama. Ang sunod, narito ang mga layunin para sa pagsasagawa ng isang pananaliksik. Una, tumuklas ng impormasyon. So, syempre, kaya ka nananaliksik, nais mong makatuklas ng bagong impormasyon. Ano ang halimbawa? Nais mong bawasan. Nakakapanood ako sa Facebook kasi ng isang eksperimento o ng isang gawain na ginagawang paper bag yung mga katawan ng saging. So dahil nais mong mabawasan ang pagpuputol ng mga puno na mahirap patuboy no kaya inaabot ng ilang taon bago tumubo. So ano ba yung mga nara, ayan, yung mga mahirap pa lakihin mahogany. So dahil nais mong mabawasan ang pagpuputol nun, gumamit ka na lamang ng saging na napakadali namang itanim at napakabilis dumami. So tumutuklas ka ng bagong impormasyon. Paano kung nga ba mabawasan ang pagpuputol ng puno? Nagsagawa ka ngayon kasi ang pinakamalaking ah, dahilan kung ba't nagpuputol ng puno ay paggawa ng mga papel. So dahil siya ay nagsagawa ng isang pag-aaral na naliksik siya. So yun ang kanyang thesis ay makagawa ng papel gamit ang katawan ng saging. So yun po, tumuklas siya ng bagong impormasyon. O halimbawa, nais kong malaman kung paano nga ba matuturo ang magbasa ng mabilis ang mga bata. So ikaw ay magsasagawa ng panaliksik, tutuklas ka ngayon ng bagong impormasyon sa paraan paano ko tuturo ang magbasa ang mga bata. Sunod, bagong interpretasyon, halimbawa, hindi ka naniniwala na si Emilio Aguinaldo ang unang pangulo. Magsasagawa ka ngayon ng pananaliksik mula sa mga historical na datos, sa historical na babasahin, para lang mabigyan ng bagong interpretasyon ay hindi ito ang unang pangulo. Halimbawa, nais mong pasubalian ang issue patungkol sa People Power 2, laban ng kay Erap at kay Gloria Arroyo. So, ayan. Kung gusto mong bigyan ng bagong interpretasyon, maaari kang magsagawa ng pananaliksik. Nangyari na yung issue, meron ng interpretasyon, so nais mong bigyan ng bagong pagtingin. Halimbawa, nais mong pasubalian, ay, mamaya pa yun. Sa interpretasyon mo tayo, nagbibigay ka ng ibang anggulo. So hindi ka naniniwala na yon, so magbibigay ka ng ibang interpretasyon. Paglilinaw sa issue, so parang ganun din. Paglilinaw sa issue, nais mong linawin, halimbawa ang martial law, na hindi ito ang naganap, hindi golden era ang martial law. Ang Pilipinas ay naghihirap nung panahon ng martial law, maraming namatay, maraming nabugbog, maraming inabuso at lubog sa utang sa World Bank. So nais mong linawin ng issue, magsasagawa ka na ngayon ng pag-aaral para mapatunayan na mali ang ah, nakikita nila iso. So, lilinawin. Ganon din ang pagpapasubali o pagpapatotoo, parang ganon din. Pagpasubali, nais mong ipakitang mali. Si BBM o si BBM ay hindi nakapag-aral sa Oxford. Ayan, so pagpapasubali yon, gagawa ka ngayon ng paraan sa pananaliksik. O kaya halimbawa, si Alice Go ay hindi talaga Pilipino. Ito ay isang Chinese. So gagawa ka ng pananaliksik, nais mong pasubalian. So pagpasubalian, hinahadlangan o tinututulan. Pagpapatotoo, patotoo, nais mong patunayan na ang tunay na leader ay nagpapakita sa oras ng bagyo, sa oras ng kalamidad. So, gagawa ka ng paraan sa pananaliksik, mananaliksik ka ng mga datos para patotohanan ang iyong paniniwala. Kaya nais mong patunayan na si Kubuloy ay lumabag sa maraming krimen. So, yan, gagawa ka ngayon ng pananaliksik, papatotohanan mo yung pinaniniwalaan mo. Okay, so pagbibigay ng historical na perspektiba, ito nga yung sinasabi ko patungkol kay Andres Bonifacio. So, nais mong patunayan na si Andres Bonifacio dapat ang unang pangulo, so gagawa ka ngayon ng paraan. Hindi ko sinabing tama yun lang. Ito yung halimbawa lang. Halimbawa ay nais mong patunayan, bigyang linaw. So, parang ganun din sa bigyang linaw. Kaya lang dito historical na perspektiba. Kung bakit namatay si General Luna. So, yan po ay historical na perspektiba. So, ito po ang mga layunin pagdating sa impormasyon. Subalit isa lang naman ang sagot dito. Bakit ba tayo nagsasagawa ng pananaliksik?
Una, syempre, upang matugunan ang mga problema. O tumuklas ka ng bagong impormasyon, sumagot ka ng problema. Nagbigay ka ng bagong interpretasyon, sumagot ka ng problema. Nilinaw mo ang isang issue, sumagot ka ng problema. Pinasubalayan mo o pinatotohanan mo isang bagay, sumagot ka ng problema. Pagbibigay ng historical na perspektiba, nagbigay ka, sinagot mo rin ang mga problema na walang sagot. Yan po ang layo ng pananaliksik. Una, pinakalayunin sa paglalagom, ito po ay magbigay ng lunas sa mga umiiral na suliranin. Ano, sunod? Ayan, pagpapatuloy ng aral patungkol at magkakaroon tayong drills. So ito po ang unang pag-aaral, pagpapatuloy ng pag-aaral tungkol sa evolusyon ng tao ni Charles Darwin o Evolution of Man. Ito ay tumuklas ng impormasyon. Ano? So dahil ipagpapatuloy mo kung ano yung napag-aralan ni Charles Darwin, tutuklas ka ngayon ng mga impormasyon pa kasi di ba siya ay teorya. Hindi pa napapatunayan na sa unggoy nga talaga nanggaling kayo. Ano, hindi dahil kamukha ng unggoy ang ilan sa atin ay naniniwala tayo dito. Ano? So tutuklas ka ngayon ng ibang impormasyon para ito ay maituloy. Sunod, paghahanap ng lunas sa bagong sakit na monkeypox, ito ay pagbibigay ng historical na perspektiba. Parang baliktad. Ayan, so paghahanap ng lunas sa bagong sakit na babaliktad ha. Sorry, baliktad. Pagpapatuloy ng pag-aaral tungkol sa ebolusyon ng tao ni Charles Darwin, ito ay pagbibigay ng historical na perspektiba. Bakit? Kasi kumbaga, napag-aralan na to ni Charles Darwin. So, na tawag dito, nasuri na ni Charles Darwin, ang gagawin mo na lang, bigyan ng pagpapatunay yung mga sinabi niya. So, susuriin mo mula doon sa historical na pananaliksik. Ano, so, pag-history nakaraan, so ayan, itunuloy mo lang. So, historical na perspektiba to. Itong sa monkeypox naman, ito ay pagbibigay o pagtuklas ng bagong impormasyon kasi bago yung sakit naman monkeypox, ano, nagkabaliktad lang. So, paghanap na lunas sa bagong sakit ng monkeypox, ito ay pagtuklas ng bagong impormasyon. So, nagkabaliktad lang, itatama ko na lang pagka-send ko sa classroom ng mismong PowerPoint pagkatapos ng kabanata. Dalawa, di ba? Pagkatapos ng kabanata tayo nagsisend ng PowerPoint presentation. Ano po? So, ayan. Sunod. Ayan. Ang tanong ko, nabudol ka na ba? Ayan. So, bilang pagpampinid na gawain yung ang tanong ko ay nabudol ka na ba? Naranasan mo na bang mabudol? So bakit ba mahalaga na magproseso ng impormasyon? So, sabihin natin, sagutin natin itong tanong na ito, nabudol ka na ba? So meron akong kwento. No? So meron isang butika. Yung butika daw ay may magaling na doktor. Ano? Doon sa butika na yon, nag-aalok sila ng panggagamot. Ano? At dahil nga magaling daw yung doktor, nagpaskil sila ngayon. Ano? Doon. Nakalagay doon na kapag ka napagaling ka, magbibigay ka ng 500. Kapag ka naman natalo ka o hindi ka napagaling, bibigyan ka nila ng 1,000. O dahil dun sa hamon na yon, sa pag hindi napagaling, bibigyan ng 1,000, marami ang nagpapagamot. So balit nakapagtuunan ng pansin ng isang lalaki. Ano? So yung isang lalaki, pumasok sa ngayon doon sa butika. Tapos, nais niyang kumita ng pera. Ano sabi? Makakita ng pera. Ang gagawin ko nga ay gagawa ko ng paraan para hindi magamot yung sakit ko. Ano? So, pumasok sa ngayon. Pagpasok na doon sa loob ng butika, tinanong sa ngayon nung nanggagamot. O ikaw, ano ang iyong sakit? Bakit ka narito? Ang sabi ng lalaki, siya ay walang panlasa. So, wala siyang panlasa. Hindi niya na, kahit tikman niya ng tikman ng mga pagkain, hindi daw niya nalalasaan. Okay, so sabi nung doktor, meron akong gamot o solusyon sa problema mo. So, nag-abot ng isang basong may laman yung, tawag dito, yung naggagamot, tapos inabot dun sa lalaki. So, ang ginawa ng lalaki, akmang iinumin. Subalit bago niya mainom, naamoy niya na hindi tubig yung pinapainom sa kanya kundi gas. So ngayon sinabi, ay hindi ko to inumin, gas to. Ayan, so sabi nung manggagamot, congrats, magaling ka na kasi di ba may panlasa na. So ngayon napakamot sa uli lalaki, nagbigay ng 500 tapos umalis. Paglabas niya, hindi pwede to, hindi maaari to. Sabi niya, nakuhanan ako ng 500, kailangan mabawi ko to. Pagbalik ko at hindi ako nagamot nito, mabibigyan ako ng 1,000. So ngayon, tubo pa ako ng 500. Nabawi ko na din yung 500 ko. So bumalik siya ngayon. Makalipas ang 2 araw, bumalik siya. No? Pagbalik niya doon, sabi niya, ang sabi nung lalaki, anong nanggagamot, oh, ikaw na naman, kilala kita, sabi niya.
Sabi ng lalaki, oo, magpapagamot sana ulit ako. Bakit? Ano bang sakit mo ngayon? Hindi ko nga maalala eh, sabi ng lalaki. Hindi daw niya maalala yung sakit niya. Ang sabi nung nanggagamot, ay alam ko na kung anong sakit mo. Sabi nung lalaki, ano? Sabi nung manggagamot, makakalimutin. Ay tama pre, sabi nung lalaki, yun nga yung sakit ko. Kaya mo bang gamutin? Sabi nung lalaki, oh, anong doktor? Oo, mabilis lang yan. So inabot ngayon nung doktor yung baso na inabot niya nung nakaraan. Ano, sabi nung doktor, inumin mo to at babalik ang memorya mo. Sabi nung lalaki, teka, sandali, hindi ko iinumin to. Hindi naman to tubig eh. Ito rin yung binigay mo nung isa, gasto, sabi niya. Sabi ng doktor, congrats, magaling ka na kasi naalala na niya na ito yung iinumin sana niya nung nakaraan. So ngayon, napakamot ulit ng lalaki sa ulo at nagbigay ng 500. So nakuha na siya ng 1,000. Lumabas siya. Bad trip, sabi niya. Hindi talaga maaari na ganito. Nakuhanan ako ng 1,000. Ayos lang, kahit di ako tumubo, babalik ako. Babawiin ko yung 1,000. Kasi pag hindi nagamot yung sakit niya, babalikan siya ng 1,000. Sabi niya, bawi pa. Hindi nalugi kahit walang tubo. So, ang ginawa niya, makatapos ang 2 araw ulit, bumalik siya kasi nga gusto niya mabawi yung perang nakuha sa kanya. So, pagbalik niya, may shade siya at saka tungkod, kakapakapasa. Ang sabi nung doktor, ikaw na naman, suking-sukay ka na dito ah. Opo, magpapagamot ako. Bakit? Ano na naman bang sakit mo? Sabi nung doktor. Sabi nung lalaki, hindi po ako makakita. Sabi nung doktor, ay, pasensya na. Wala kaming gamot dyan, di ko kayang lunasan yan. Sabi nung lalaki sa isip, ayos, mababawi ko 1,000 ko. Tapos ang ginawa nung doktor, ito yung bayad kasi nga hindi magamot, di inabot yung bayad. Aalis na sana yung lalaking masayang masaya. Pagtingin niya dun sa pera, 500. So ngayon, humarap ulit siya dun sa doktor. Ang sabi niya, teka pre, hindi to 1,000, 500 to. Sabi nung doktor, congrats, magaling ka na. Nangyari, napakamot yung lalaki, nagbayad ulit siya ng 500. So, nakuha na siya ng 1,500. Ano po. So, mula dun sa kwento, ang tanong, sino ka dun sa dalawa? Ikaw ba yung nabudol o ikaw ba yung nambubudol? So, ang pangit naman kung ikaw yung nambubudol dahil kumikita ka ng pera na nanlalamang ka sa kapwa. O di kaya lahat ng nakakapaligid sa'yo, tinatapakan mo. Ang pangit din naman kung ikaw ang palaging nabubudol kasi hindi ka natututo, hindi ka marunong magsuri ng impormasyon. So, bakit nga ba? Mahalaga tong kwento na to. So dito sa tanong na to, sa pampilid na gawain, mahalaga na ang impormasyon po ay napoproseso. Una, upang hindi ka mabudol, syempre. At ikalawa ay para magkaroon ka ng tamang isip patungkol sa mga natatanggap mo na impormasyon. Tandaan palagi na hindi lahat ng impormasyon na nakakasalubong natin at nakikita, lalo na sa social media, na laganap ay totoo. Kailangan po nating suriin, kailangan patunayan. Critical na pag-isipan, lalo na po pag kayo ay nagtrabaho, hindi lahat ng impormasyon na pwede niyong makuha ay totoo. So ayan po, huwag tayong magpapadudol. Isipin nating mabuti para saan nga ba ang aralin natin sa Compile. Ayun lamang po ang ating talakayan sa araw na ito. Ayan, so bilang huli na salita, maging mapanuri at mapagmatsyag dahil higit na ligtas ang taong alam ang katotohanan. Sabi nga, kapag alam mo ang totoo, hindi ka mapapahamak. Ano po? So tandaang mabuti ha. Huwag magpapabudol at huwag din namang mambubudol. Ayan, so ang gawain ay ipopost ko na lamang sa Google Classroom. Ayan, so panooding mabuti ha. Maraming salamat po.